po sa inyo mga kapatid. Ako nga pala si kapatid na June Antonio. Ako po ay lumaki sa Caloocan. At ngayon po ay kasalukuyan nakatira dito sa San Fernando, Pampanga. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ay aking nakilala at nagkaroon po ako ng relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat nung wala pa po akong relasyon sa ating Panginoon, ay ako po ay maraming bisyo. Miyembro po ako ng ABS-CBN. Alak, babae, sugal, sigarilyo, basagalero, at nanloloko. Ayan, ako po ay nasa showbiz. Sa kabaligtaran po ay bisyo. Pero nung si Jesus po ay aking naranasan sa aking buhay, sapagkat nung ako po ay bata pa ay meron na pong nagtuturo sa aming tahanan sa Caloocan. Meron pong mga misyonary doon na nagpupunta para ibahagi po sa amin yung mabuting balita. At ito po ay aking tinanggap sa aking puso. At unti-unti po sa biyaya ng ating Panginoon, ako po ay nabago. Nawala po yung mga bisyo. Yung alak, sugal, sigarilyo, nanloloko, babaero. Ito po ay naisuko at nailapit ko po sa ating Panginoon. So, ngayon po, ako po ay ginagamit ng ating Panginoon para ibahagi ang kanyang mabuting balita. Alam niyo po, mayroong isang religious leader na lumapit kay Jesus. Ang kanyang pangalan ay si Nicodemo. Ayan. Ang tanong po niya sa ating Panginoon Jesus, Panginoon o teacher, paano ipapanganak ng muli ang isang tao? Kailangan pa ba siyang pumasok sa tiyan na kanyang magulang para isilang na muli? Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ganon. Ang kapanganakan spiritual ay kaiba sa kapanganakan pisikal. Lahat po tayo ay nakaranas ng kapanganakan pisikal sapagkat tayo po ay naisilang ng ating mga magulang. No? Tayo po ay naging bata, naging binata, hanggang sa naging mga magulang ng ating mga anak. Pero ang kapanganakang spiritual po na sinasabi dito sa John chapter 3 ng ating Panginoon, ano yung kapanganakang spiritual? Na ito'y mararanasan natin kapag tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia sa John 3:3, malibang ipinanganak ng muli ang isang tao sa pisikal o sa spiritual, hindi siya paghaharian ng ating Panginoon. Ang pinanganak sa laman ay laman. Ngunit ang panganak sa espiritu ay espiritu. Kaya sabi sa atin ng Panginoon, kinakailangan lahat ng tao ay may panganak na muli para siya ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Alam po natin, itong katawan po natin ay nagkasala. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay ng walang hanggan. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig natin sa ating Panginoon. Naniniwala po tayo lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, ang lahat na nanalig at sumampalataya sa ating Panginoon ay binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay sinasabi sa John 3:16. So ibig sabihin, hindi lang po dapat tayo ipapanganak sa laman. Kailangan po natin ipanganak sa espiritu para magkaroon po tayo ng kaligtasan ng ating kaluluwa.
Ang gagawin natin, tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At mararanasan natin yung pagbabago ng ating Panginoon. Yan ang aking naranasan nung isuko ko nang sumampalataya ako sa ating Panginoon. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kayang baguhin yung ating sarili. Ang kinakailangan natin ay magkaroon ng relasyon, pananampalataya sa ating Panginoon para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon kapatid, ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung gusto mo po siyang papasukin, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon Jesus, naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin. Panginoon Jesus, sinusuko ko po ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kapatawaran, sa kalinisan ng aking mga kasalanan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking vlog na ito. Ang dalangin ko, meron po tayong natutunan at patuloy na lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ang dalangin ko, ingatan, pagpalain po tayo ng Panginoon. Peace.